Mga ka-Republic, sa paparating na second conference, makakakita tayo ng mga higanting import, 6'10 pataas, at mayroon pang 7'6 na dadalhin ng guest team na Macau Blackbirds. At sa gitna nito, isang matapang at kontrobersyal na desisyon ang pinanghawakan ng Barangay Ginebra. Ang pagpili pa rin kay Justin Brownlee para sa darating na Commissioner's Cup. Kahit ang ilang fans ng Gin Kings, binatikos ang desisyong ito ni Tim Cone. Sabi nila, maliwanag daw na suicide mission ang hakbang na ito ng Ginebra. Sa isang conference na unlimited height ang import, parang pagpapatiwakal daw na itatapat mo ang isang 6'5 sa mga 7-footer. Meron pang nagsasabing kontento na raw ang Ginebra na makaakyat lang sa semis, pero wala raw ambisyong mag-champion. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bago natin husgahan ang desisyon ng Ginebra at ni Coach Tim Cone na si Justin Brownlee pa rin ang kuhaning import para sa Commissioner's Cup, kailangan din nating maunawaan ang lohika sa likod ng desisyon. Ang basketball ay hindi lamang laro ng laki at tangkad. Ito ay pinagsamasamang pagiging angkop, chemistry at basketball IQ. Habang ang ibang team ay abala sa paghahanap ng matatangkad at mga ex-NBA player, pinili ng Ginebra ang sistemang subok na at ang import na may pusong mas malaki pa sa mga 7-footer. May mga nagsasabing wala na raw ambisyong mag-champion ang Ginebra. Kontento na raw na makasalta sa semifinals, ngunit hanggang doon na lang. Noon pa raw naman alam ng coaching staff at ng team management kung ano ang kulang sa kupunan ng Gin Kings. Nangangailangan sila ng isang legit center na makakatuwang ni Japet Aguilar. 38 years old na raw si Japet, di maitatangging nasa twilight zone na ito ng kanyang basketball career. Kailangan na niyang magkaroon ng malakas na kakampi sa ilalim, yung gaya ni Christian Standhardinger. Hanggang ngayon, more than 2 years ago nang nangyari, pero sinisisi pa rin ng mga fans kung bakit itrinade ang Phil-German Bulldozer. Mula nang mawala si Sistan ay hindi na ulit nag-champion ang Ginebra at nadidismaya ang mga fans. At hindi naman natin sila masisisi. Bilang mga diehard fans, gusto nilang makitang mag-champion ulit ang paborito nilang team. 2022 pa nang huling makahawak ng championship trophy ang mga mag-aalak. Natanggap na nila kahit masakit ang pagkatalo sa SMB sa semifinal sa nakaraang Philippine Cup. Pero pagkatapos ng pagkatalong iyon, umasa ang mga fans. Nagagalaw na ang Ginebra para naman maging title contender para sa paparating na Commissioner's Cup. Dalawang magkasunod na season na no height limit para sa mga import dito sa Commissioner's Cup. Kaya naman may mga team na kumuha na ng malalaking import gaya ng NLEX at Phoenix. Ang Talk and Text ay tinatarget di umano ang 7'3" na si Bol Bol. Isang ball na lang ang itawag natin para hindi masagwang pakinggan. After na ma-injured ang kanilang resident import na si Randy Hollis Jefferson habang naglalaro bilang import ng Meralco sa EASL, kailangan nilang maghanap ng replacement. May pagkaambisyoso ang plano ng TNT na kuhanin ang former NBA player na si Bol, na kilala rin bilang unicorn dahil sa kombinasyon ng laki at skill. Mayroon siyang outside shooting, marunong ding mag-dribble at kayang mag-drive sa basket na parang isang guard. Isang katangian na bihira sa isang 7-footer. Dahil sa tangkad at may wingspan na 7'8", halos di na niya kailangang tumalon para supalpalin ang tira ng kalaban. Ewan lang natin kung makukumbinsi siya ng Talk and Text. Ang gusto ng mga Ginebra fans ay may ganito rin sanang effort ang Gin Kings. Sa Governor's Cup na lang daw gamitin si Justin Brownlee. Pero dito raw sa Commissioner's Cup na no height limit ang import, dapat daw ibang import na muna ang kuhanin. Ngunit hindi po yan mangyayari. Nanindigan si Coach Tim Cone kay Justin Brownlee pa rin ang Ginebra. Maraming beses na raw napatunayan ng Gilas naturalized player ang kakayahan nito laban sa mas matatangkad na import. Binibigyan diin ni CTC ang system oversize.
Kabisado na ni Brownlee ang bawat sulok ng triangle offense. Mas magiging competitive daw ang Ginebra na mayroong maliit na import na kabisado na ang mga kakampi kaysa mayroon silang higante na bago pa lang nilang tuturuan ng triangle offense. Hindi sang-ayon dito ang ilang fans. Para sa mga ito, suicide mission daw iyon para sa Ginebra. Ukay lang daw noong nasa Ginebra pa si Christian Standhardinger, may malakas silang sentro na kayang makipagbanggaan sa ilalim. Ngayon daw ay nag-iisa na lang si Japet Aguilar at very minimal naman ang naitutulong ni Troy Rosario at Norbert Torres. Pero kung tayo po ang tatanungin kung tunay kang Ginebra fans, sana'y suportahan na lang natin ang desisyon ng coaching staff. Huwag nating kalimutan na si Tim Cone ang may pinakamaraming championship sa PBA. Nakakainip man ang muli nilang pagtataas ng tropeo, pero tiyak na mayroon silang mga plano. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Edwin Felizardo. Salamat sa manunood, idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shoutout Aurora Tolentino. Good day, idol SHR. Sabi niya, good luck. God bless po sa Gilas, Pilipinas. At sa iyo rin, shoutout Rimia Tibay. Good night ka, Republic. Gabi ito nanood. Sa iyo rin, shoutout J. Balmores. Shoutout, idol from Bulinaw, Pangasinan. Ingat daw palagi. Salamat. Ingat ka rin palagi. At sa iyo rin, shout out Francis Palumayan. Good afternoon mga ka-viewers sa Ka-Republic Halo-Halo Sports. Sa iyo rin, Jigs Carido, pang NBA na raw ang Gilas. Sabi niya, kumpleto na. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Salamat, idol, sa lagi mong pagsuporta. At sa iyo rin, shout out Binancio Bubuli Jr. Kahit anong tangkad pa yan, idol, kinuha ng import nila. Basta JB raw sila. At sa iyo rin, Merson Arago. Ito si Merson Kabady Vlog. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.